Magandang hapon po. Ito po si Maluti Kia. Naku, ang tagal na natin hindi nagkita, no? Pasensya na kayo. Marami ho tayong ginagawa at marami pong issues ang atin tinitingnan dito sa nangyayari sa atin sa politika. Pero ngayon, babalik ako. Ano ang pag-uusapan natin? Ang ating elektrisidad. Ngayon, pag-uusapan natin, nako, ang makapagpagdamdamin na Meralco, no? Bakit po? Abay, hindi ho ba ngayong summer talagang napakainit? No? Ramdam natin, ika ngay tagos hanggang buto. Pero ano pong nangyayari? Ha? Pag nagugulat tayo, pag nakikita natin ang Meralco bill natin, nagtitipid na nga tayo, may problema na dito sa gera dyan sa Middle East, kaso nagugulat tayo kung magkano. Pag tinignan po ninyo ang Meralco bill ninyo, meron po dyang 5 charges, no? Diyan sa 5 yan, makikita nyo, yung generation charge, yan po ay 64%. Doon pa lang ho, ano ba ho ang generation? Yung bang kumukuha ka pa lang ng mga enerhiya para magamit ng taong bayan, no? Actually po yan, binibili sa mga suppliers ng katulad ng independent producers, o kaya pupunta ka sa parang stock market na ang tawag doon, WESM, para magbid ka doon sa mga energy, no? So yan po ay 64%. Ang distribution charge po ay naku, 12%. Ang other charges, pagkadami-dami po, no? Pag tiningnan po natin dito sa ating Meralco bill, ay ang haba-haba po ng listahan dyan, no? Meron pong other charges na pumapatak 11% ng total bill nyo, no? So, kasama po dyan ay government taxes, lifeline subsidy, senior citizen, feed-in tariff allowance, yan po ang binabayad para sa development ng renewable source. Meron pong green energy auction at saka merong universal charges. Marami po, no? Tapos 8% dyan ang tinatawag na transmission charge at 5% system loss. Ano ba system loss, no? Pati pala ho ang mga enerhiyang hindi naman natin ginamit, pero dahil magmula sa pinanggagalingan, patungo sa distribution, patungo sa transmission, yung nawawala doon ay tayo pa ang nagbabayad. Kaya makikita nyo, hindi lamang po yung ginamit nyong elektrisidad ang inyong binabayaran, marami pong nakakarga doon. Kaya nagkaroon po ng hearing sa Senado at kine-question nga, bakit ang dami-dami namang dinededuct kay Juan de la Cruz, no? At makikita po ninyo doon, hindi na fair at hindi na responsive sa consumer interest itong mga ito. Kaya nga po kailangan pag-aralan at remedyohan, no? Ang isa pong pinag-uusapan ng matindi ay alisin na natin ang VAT, no? At other charges ng gobyerno, no? Hindi po yun necessarily nagko-correspond sa ginamit yung elektrisidad, no? Kaya maigi pong pinag-aaralan yon. Sana ay maipasa sa Senado at saka sa Kongreso para naman hindi ganong kalakihan ang ating binibili. Alam po nyo dun sa usapin ng systems loss, abay meron na po dyang batas yung Republic Act 7832, yung Anti-Pilferage Act, no? 1994 pa po yan, na sana po na-cure na at lumiit, pakonti-konti na sana ang ating pagkawala, no? Yung sinatawag na systems loss, no? Pero hindi po yan nangyayari. So, kailangan po reformahan ang ating electricity. Ngayon po, dahil po ang ating electricity ay dependent sa foreign exchange, tuwi po nagpapalit ang ating foreign exchange pagtaas rin po ng ating elektrisidad, no? Mahalaga sana po yung nakukuha para sa green energy auction at saka sa yung feed-in tariff allowance para sa renewable, pero lahat po ng Pilipino ay nagbabayad yan. Ang katakataka, hindi na po ito makatwiran dahil pati po yung lifeline subsidy sa atin po pinapasa, no? Pati po yung senior citizen subsidy sa atin po pinapasa. Dapat gobyerno yon, no?
So kailangan po natin talagang suriin itong ating Meralco bill. Lahat po tayo nararamdaman natin ang galit at inis tuwing tayo nakakakuha ng Meralco bill. Pagkatapos, lalo na ho ngayon, lately, nagkakaroon ho ng rotational brownout dahil hindi nga ho kaya malaki ang konsumo, malaki ang kailangan, pero ilan lamang po ang supply. At yan supply ay nagiging issue pag pinag-uusapan natin ang transmission at saka po ang systems loss. So, ito po si Malutikia uli ng Maltic. Tingnan po ninyo ang inyong Meralco, wag lang po tayo bayad ng bayad. Tingnan nyo po ano po ang mga naandyan at sumulat kayo sa inyong mga kinatawan para matuloy ang pag-aamenda sa batas ukol sa anti-pilferage na sana maiayos para hindi na pinapasa kay Juan de la Cruz ang systems loss at para po maiayos rin ang ating electricity bill at malaman natin ano ba talaga ang dapat bayaran lang ni Juan de la Cruz. Ano dapat ang bayaran ng korporasyon na nagmamanage nito at ano dapat ang sa gobyerno. Muli po, like, follow, and share. Magandang hapon po ulit.